Sino ang tunay na Diyos ayon sa banal na kasulatan? Eh, masyadong puzzle ito. Pag hindi nyo alam ang pasikot-sikot sa Biblia, ay mahihirapan kayo kung sino ang tunay na Diyos. Ang ating unang babasahin ay ang Juan 17:3 at makikita natin kung sino ang tunay na Diyos. Sabi dito sa talata ito, at ito ang buhay na walang hanggan. Matindi ito. Buhay na walang hanggan ito. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatudbagay si Jesucristo. Sabi ng iba, ay di anya ka. Napakaliwanag na ang iisang tunay na Diyos ay ang Ama. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Kung i-analyze mo ang iisang Diyos na tunay ay yung Ama at saka yung sinugo. Tingnan nyo. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Malinaw man din. Pati yung sinugo ay Diyos. Ngayon ay ito. Si Kristo ay nag-iisang anak ng Diyos. Malinaw yan. Kaya't na ang sabi dito sa Juan 3:16 ay ito yung nakalagay. Juan 1:18. Sa dito ay no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in the closest relationship with the Father, has made him known. Tatagalogin ko. At ito, walang nakakita kailanman sa Diyos. Ngunit ang anak lamang na mismong Diyos. Kaya tama dito sa Juan 17:3. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay yung Ama at yung kanyang sinugo. Ay kung ganyan tama itong nasa Juan 1:18. Kaya walang nakakita kailanman sa Diyos. Yung kaisa-isang anak na mismong Diyos. Ay tama yung interpretasyon ko na yung nag-iisang Diyos ay yung Ama saka si Kristo. Sabi pa sa Living Translation sa Juan 1:18 din, no one has ever seen God but the unique one who is himself God. Tatagalogin ko walang sino mang nakakita sa Diyos, ngunit ang tanging isa na mismong Diyos. Kaya yung nag-iisang tunay na Diyos ay yung Ama saka yung kanyang sinugo. Napakalinaw niyan. Sa English Standard Version, ito naman ang sabi, no one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. Ay si Kristo daw ay kaisa-isang Diyos Kaya tama lamang yung kaisa-isang Diyos sa Juan 17:3 ay yung Ama saka yung sinugo. Ating basahin huli para makita natin kung ano nangyari.
Basahin ulit natin. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Yung iisang Diyos na tunay ay yung Ama at yung kanyang sinugo. Dahil itong nag-iisang anak ay kauri nung nanganak yung kanyang anak. Yun ay napaka-normal na ikaw ay manganganak at yung anak mo'y kauri mo. Kahit ang sabi dito, kung yung ama ay iisang Diyos, yung anak din ay iisang Diyos, oh. Iisang Diyos din. Babasahin ko na yung anak ay iisang Diyos. Sa English Standard Version, Juan 1:18. No one has ever seen God. Walang sino mang nakakita sa Diyos. The only God. Ang kaisa-isang Diyos who is at the Father side, na nasa tabi ng Ama. Kaya, yung Ama ay nag-iisang Diyos. Si Kristo naman ay nag-iisang Diyos sa tabi ng Ama. Sila ay parehong iisang Diyos. Yung Ama ay iisang Diyos, yung anak ay iisang Diyos. Pareho lang silang iisang Diyos. Napakalinaw nito. Berean Bible Study sa Juan 1:18. No one has ever seen God, but the only Son, who is God Himself, yun daw, kaisa-isang anak na mismong Diyos. Berean Literal Bible. No one has ever yet seen God. Walang nakakakita pa sa Diyos. The only begotten Son, the only begotten God, ang kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Kaya yung Ama ay nag-iisang Diyos, si Kristo ay iisang Diyos sa tabi ng Ama, si Kristo ay nag-iisang ipinanganak na Diyos. Pareho silang iisang Diyos. Napakalinaw nito. New American Standard Bible. Sabi dito, no one has seen God at any time. God, the only Son, ang Diyos na kaisa-isang anak. Kaya pala'y kwan, si Kristo pala ay Diyos na kaisa-isang anak. Ano pa? Kaisa-isang Diyos na nasa tabi ng Ama. Yung pala ang ibig sabihin. Sa International Standard Version, no one has ever seen God, the unique God. Walang taong nakakita kalaman sa Diyos. Ang tanging Diyos na nasa tabi ng Ama ang naghayag sa Kanya. Kaya, sila ay parehong nag-iisang Diyos. Napakalinaw ito. Yung Ama ay nag-iisang Diyos, si Kristo ay nag-iisang Diyos. Ay, magiging dalawa, nag-iisa nga eh. Paano magiging dalawa yon? Nagiging dalawa ang Diyos ay nag-iisa nga eh. Dalawa sila, pero pag Diyos na, iisa sila. Net Bible, no one has ever seen God. The only one, Himself God. Pakalinaw na si Kristo ay mismong Diyos. Ngayon, sapagkat siya ay anak ng nag-iisang tunay na Diyos, ay tunay din ba Diyos? Tunay din ba siyang Diyos? Si Kristo ay nag-iisang anak ng tunay na Diyos. Siya ba ay tunay din Diyos? Binasa ko na ng babasa tayo ng iba pang talata. Unang Juan 5:20 at 21. Ito ang sabi. At nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos. Yung kaisa-isang anak ng Diyos yon. Yung kaisa-isang Diyos. Yung tanging Diyos. Kakatuwa eh. Palang Ama ay kaisa-isang Diyos. Si Kristo pala ay kaisa-isang Diyos din.
ay ito yung mga matindi. At nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At ibagay binanabasa natin, si Kristo yung din, nag-iisang Diyos, upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ay, nang pag binigyan daw tayo ng pagkaunawa, makikilala daw natin yung tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya! Ay, si Kristo Si Kristo ang tunay na Diyos. Ay, di dalawa na niyang tunay na Diyos. Iisa. Dalawa lang ang persona. Yung Ama ay tunay na Diyos. Yung anak, sabi dito, ay tunay na Diyos. Ay, di dalawa ang Diyos. Persona lang ang dalawa. Hindi yung Diyos. Ay, yung Ama niya ay Diyos. Tama. Yung anak niya ay Diyos. Tama. Ay, di dalawa ang Diyos. Iisa yung Diyos. Ang iisang tunay na Diyos ay yung Ama, saka yung anak. Pareho silang tunay na Diyos. Parehong iisang tunay na Diyos. Ngayon, ang sabi dito sa Christian Standard Bible sa unang Juan 5:20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him, the true one. We are in the true one. That is in His Son, Jesus Christ. He is the true God. Si Kristo daw ay si Kristo daw ay tunay na Diyos. Ang sabi sa God's Word, sa dito, we are in one who is real, His Son Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God in eternal life. Ulitin ko. Ang sabi dito ay, itong si Jesucristo, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Tingnan nyo. Ay, yung Ama ay tunay na Diyos. Yung Ama ay iisang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ay pareho yung substance ng Ama sa kanong anak. Kaya yung anak din ay iisang tunay na Diyos. Dahil yung kanyang Ama ay iisang tunay na Diyos, naturalmente yung kanyang anak ay iisang tunay na Diyos. Hindi, kung yung Ama ay dalawang Diyos, ay yung anak ay dalawang Diyos din. Sapagkat yung Ama ay iisang tunay na Diyos, ay yung anak ay tunay na, nag-iisang tunay din Diyos. Gayon lamang yon. Nang sabihin ni Kristong, ako at ang Ama ay iisa, ay kung yung Ama ay tunay na Diyos, kung yung Ama ay nag-iisang tunay na Diyos, sa makatuwid, si Kristo ay nag-iisang tunay din Diyos. Sapagkat siya ay nag-iisang anak ng Diyos. Yung tatay mo ay nag-iisang tunay na Diyos, ay di siyempre yung anak ay gayon din, nag-iisang tunay na Diyos. Kaya ang sabi dito sa God's Word Translation, this Jesus Christ, ito ikuan ha, unang Juan 5:20, this Jesus Christ is the real God in eternal life. Totoong Diyos yung Ama, ay totoong Diyos din yung anak. Napakasimple. Yung Ama ay nag-iisang tunay na Diyos, yung anak ay nag-iisang tunay na Diyos din. Ha? Yung Ama ay tunay na Diyos din, ay yung anak ay tunay na Diyos din. Napaka-simpleng logic niyan. Ngayon, isinasama ba ni Kristo ang kanyang sarili sa nag-iisang tunay na Diyos? Pag sinabing nag-iisang tunay na Diyos yung Ama, sinasama ba ni Kristo yung sarili niya? At pag sinabing si Kristo ay
iisang tunay na Diyos, kasama ba yung Ama? Inyong pansinin dito sa Pam. Ito parang Juan 6. Nakalimutan kong ilagay yung book, yung verse lang na ilagay ko. Pero ikuha ko ito mamayaan. Ito na may nakalagay sa Bible. At ngayon ako'y papunta sa iyo. Iniiwan ko ang sanlibutan. Ito'y Juan 17. Juan 17, 20 hanggang 22. At ngayon ako'y papunta sa iyo. Iniiwan ko ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon naman sila'y maging isa. Upang kung paanong ikaw at ako ay iisa. Kaya pag sinabing at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. Doon sa iisang Diyos na tunay ay kasama yung sinugo. Sa iisang Diyos na tunay kasama yung anak. Hindi pwedeng hindi kasama yung anak. Sabi dito, kung paanong ikaw at ako ay iisa, at pag hindi kasama yung anak ay di mali ng text na ere. Kaya yung iisang Diyos kasama yung anak. 21. Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Tingnan nyo, si Kristo daw ay nasa Ama at ang Ama ay na kay Kristo. Kaya pag sinabing iisang Diyos, kasama yung Ama, kasama yung anak. Pag yung Ama ay iisang Diyos, siyempre yung anak ay kasama din sa iisang Diyos. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon naman sila ay maging isa. May sa banal na kasulatan, yung isa at iisa ay pwedeng sobrang dami. Pwedeng dalawa, pwedeng marami. Ngayon, ang sabi dito sa 22, ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Kaya yung iisang Diyos na tunay, yung Ama ay iisang Diyos na tunay ay kasama yung anak. At yung anak na iisang Diyos na tunay ay kasama yung Ama. Kaya pag sinabing pag sinabing yung ikaw ay makilala nila, yung Ama ay iisang Diyos sa tunay, sapagkat siya kaisa-isang anak ng Diyos, yung anak ay iisang Diyos na tunay din, sapagkat yung Ama at yung anak ay iisa. Ganyan yan. Sapagkat yung Ama ay tunay na Diyos, yung anak ay tunay na Diyos din. Yung Ama ay iisang Diyos na tunay, yung anak ay iisang Diyos na tunay din. Sapagkat sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Siguro na medyo naguguluhan pa kayo, pero balang araw ay magliliwanag din yan, kasi pag binigyan kayo ng pagkaunawa, maiintindihan niyo yung sinasabi ko. Pag hindi pa kayo nabibigyan ng pagkaunawa, magiging dalawa yung Diyos. At maging yung iisang Diyos na tunay ay hindi kasama yung anak. Yun ang resulta pag hindi pa kayo nabibigyan ng pagkaunawa. Ang aking dalangin, sana'y mabigyan kayo ng pagkaunawa. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa Godhead Trinity Channel ni Pastor Vito.